After ng All-Star break, merong mga players na dumagdag sa injury list. Sa Denver Nuggets, si Jamal Murray merong bilateral tibia inflammation na hindi naman ganong kalala ang injury niya. Expected din na si Murray hindi makakapaglaro sa susunod nilang game. Nakamintis na rin kasi siya ngayon ng 14 games pero since December ito pa lang yung pang-5. Sa Miami Heat naman merong injury sa paa si Tyler Hero kaya nilagay siya doon na questionable status. Si Terry Rozier may injury pa rin, si Josh Richardson at si Duncan Robinson merong injury sa balikat. Pero tanging si Duncan Robinson lang ang merong 50 out of 55 games sa Miami Heat. Ang susunod sa kanya ang rookie na si Jaime Jaquez Jr. na merong 49 games. Yung ibang players ng Miami nasa 80% ang current games na nalaro. Si Chris Middleton naman na injured bago mag All-Star break at mula nung tinago niya yung injury niya dati na pinili niyang tapusin yung 2022 season, ngayon naman lagi siyang nasa injured list. Noong 2023, meron siyang 33 games nun. Dahil pina-opera niya yung injury na kuha niya noong nakaraan season. Ngayon naman 2024, nasa 43 games na si Middleton na may almost 15 points, 4 rebounds, 5 assists at 37% sa 3-point area. Core player pa rin siya ng Bucks. At sinabi nga ni Doc Rivers, potentially playoffs na posible makabalik si Middleton sa lineup dahil hindi naman nila minamadali. Kahit si Giannis nilalagay na rin sa load management dahil nga sa injury niya sa tuhod. Either questionable or probable yung status niya. Kalimitan, bibigyan pa siya ng minutes restriction. Si Zion Williamson naman, meron na ring injury sa paa na nilagay na siya sa questionable status sa mga susunod na games. Yung injury kasi ni Zion, yun din ang tinamaan ng mga nakaraang taon kaya nawala din siya ng isang season. Yung Pelicans top 5 ngayon sa West na malaking impact talaga si Zion sa team pero malaki din ang impact ng weight management niya na doon nagmumula ang injury ni Zion kung kailan pa malapit na yung playoffs. Si Joel Embiid na injured noong late January. Meron siyang torn meniscus injury pero yung tinamaan kasing tuhod dito kay Embiid ilang beses nang na-injured yun at hindi niya pina-opera dati. Mga first week ng February dumaan sa operasyon si Embiid, nasa 4 to 8 weeks ang recovery time niya. I-re-evaluate siya by mid-March. So expected makakabalik si Embiid by April. Kasi yung re-evaluation, dun titingnan kung healthy na ang tuhod ni Embiid at kung kailan siya pwedeng maglaro. Dadaan pa kasi ng rehab yun. Marami kasing nagkaroon ng torn meniscus injury na umabot ng ilang buwan bago makabalik. Binanggit pa doon na depende na sa magiging standing ng Sixers kung makakabalik agad si Embiid or sa playoffs na siya maglalaro. Si Jared Vanderbilt naman, since February 6 wala pa sa Lakers dahil sa injury sa paa. Ang re-evaluation ni Vanderbilt March 2. So next week, posibleng makabalik na siya sa lineup. Si Anthony Davis, simula pa lang ng season, nasa injured list na siya dahil sa groin at hip injury. Ang nadagdag naman kay Anthony Davis ngayon yung Achilles tendon issue. Pero actually hindi na bagong injury yung kay AD. Since 2021 pa yon. Dumaan ng treatment kay AD na nung last game sa Golden State, questionable na talaga si Anthony Davis noon. Pero since walang LeBron, naglaro siya noon dahil nga naghahabol sila sa standing. Naka 53 games na ngayong season si AD, dominante pa rin, meron siyang almost 25 points, 12 rebounds at 3 assists per game. Yung sitwasyon kasi ni AD halos katulad ni Embiid, na pinilit maglaro kahit merong injury or hindi pina-opera kahit merong injury. Yung kay Anthony Davis noong 2021, muntikan pa siya nung magkaroon ng rupture Achilles tendon. Ito yung pinahinga siya ng ilang linggo at nung playoffs nararamdaman pa rin niya yung injury na yun. Pinilit niya maglaro pa rin noon kahit hindi pa magaling or fully healed yung injury niya. Si Embiid since 2021 nagkaroon din ng injury sa tuhod, minor meniscus injury. Hindi niya pina-opera yon, dumaan ng treatment at noong mga sumunod na taon tinatamaan pa rin yung tuhod niya. Ito yung common na nangyayari kay Anthony Davis since 2021. Kapag first part ng season, meron dong stretch na ipapahinga siya ng mahaba. Noong 2022 mula December hanggang January, meron din kasi siyang injury noon. Nagkaroon pa siya ng pahinga noong February hanggang late March. Ng 2023 naman, ito yung last season mula December hanggang late January. Bukod pa na meron siyang injury, bumabalik din yung Achilles tendon injury niya. Ito ang first time since 2020 na si Anthony Davis nakalaro ng max na 40 games hanggang All-Star.